Ganda nangyayari, sobrang high level, probably highest level mechanics we've seen in EWC so far. Looking like kung sinong unang madulas, katapusan na talaga. Look at this. May pinaplano yung Onyx. Nandun sila sa purple buff. Mag-i-intercept sila. The moment na may magpakita dyan kahit isa, pwede nilang bigyan. Is this gonna be Sigiboom? Natatargetin nila. Medyo delikado at risky yung ginagawa ng Onyx dito. Nakaangat din yung minions sa ng ibaba. Now's the perfect time to blitz the Lord. At mukhang ang gagawin nila ay talagang hahabulin kung sinong pwedeng habulin. Pero mukhang aabot si Kyrie. Is that gonna be a Lord Blitz? Hero versus hero lang. Si Lunar ata bibigyan. Kaya niya bang i-take yung damage? Avatar of the Guardian, sino tatamaan? Wala dahil makakatras si Sigiboom. Andiyan yung mga Chrono Dashes. Napakasakit na rin talaga ng Aurora Gaming. Sino kaya unang tutumba? That's gonna be Tagu going down. Pero dandun din naman yung pag-pick off nila kay Kiboy. Tuloy pa rin ang labanan. Lunar medyo low. Immortality pop onto Tienzi. Mabibigyan ba si Tienzi? Si Tienzi ay tutumba. Ngayon, dalawa na lang ang matitira in the Onyx. Indonesia might end this right here and right now. They have 4 members left. Maglo-lord sila para sure ball. Depende sa malalang Aurora. Baka hindi nyo napansin guys, 22 minutes na tayo halos. That means yung mga death timers nila mahigit 1 minuto na. So I'm not sure if they're gonna be able to do this. Pero ang ganda talaga sayawan ginawa nila doon. Naubos yung Chrono Dash ni Sigiboom hanggang dulo and napabayaan na din. Even Tienzi going down is a very crucial error now. It's Sigiboom trying to stay alive, trying to keep it together. 1v4 sa ilalim ng torre. Oh my goodness, sobrang sakit! Dahil 4 nga yung miyembro na nakaharap sa kanya and Onyx will force game 5! No way! This is one of the most insane series in MSC so far. We are down to our game number 5. BO1. Winner takes the semi-final slot. Probably the best series for the whole tournament, Rakard. Legit. I don't know, parang yung semis, kailangan nilang tapatan yung ganito klaseng kadikit na labanan. Both of these teams are deserving. Pero dahil nakatadhana na sila ang magtapat, isa lang ang maaaring mag-advance. Sobrang ganda ng ating napapanood ngayon. Wala game, wala grand final sa suntukan yung nangyayari dito, men. Iba, boss. Grabe, sobrang, alam mo yun, habang nagkakas tayo, nabibilib ako sa mga galawan nila. Sobrang lupit. Grabe yung BPM ko. Mataas BPM mo, ha? Wala lang. Yung, the watch don't lie, bro. The watch don't lie. Kenra was so instrumental sa buong series na to. Yes. Sa totoo lang. Especially here in game number 4, I think we can definitely tell na Kailan na naman? nung nagkamali na naman si Trovang Kenra dito, malawang katapusan na ng Onyx. Pero kita mo naman, keeping him alive, make sure na kaya niyang i-punish yung ginagawa sa kanila ng Aurora Gaming. Everyone stepped up from the side of Onyx. Dito makikita natin na bigyan si Kelra. Pagkatapos nito, okay, hindi na kayo makakaulit. Nag-pick up ng Winter Crown, laging pumupwesto sa may bandang likuran, and the moment na makita nila maglatag ng Glorious Pathway itong si Lunar papunta sa kanya, agad na nagsasama-sama. This is beautiful! the best play sa buong serye para sa akin. Kasi tapos na yun. kung nahuli siya doon, Lord, oo, tapos na yun. Tapos na yun. Ubos sila doon, legit lang. Grabe. And dito, kitang-kita mo naman, boss, oh, wala. Sayawan Pitik-pitik talaga. lang sila ni Kelra, walang nakakahawak kay Kelra. Ito, yung part na to, literal na battle of attrition to. Kasi nag-uubos na kayo ng cooldown, nag-uubos na kayo ng revitalize, nag-uubos na kayo ng mga passive ni Hylos para mag-regen. And once naubos yon, dun na lumamang yung Onyx. Dun na isa-isa na napitas yung mga tropa. Hindi pwedeng lumaban yung side ng Aurora Gaming pagbuhay si Kelra sa likuran kasi sobrang sakit na nung dinidil niyang damage. Kudos sa ginawa dito ni na pag-defense ni Sigiboom. Kaso wala 4 yun